Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-46 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Sabungan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa bayan ng San Diego, gaya ng ibang mga bayan sa ilalim ng pamahalaang Espanyol, ay may sabungan. Ang sabungan ay nahahati sa 3 bahagi. Ang pintuan na may tagasingil sa bawat pumapasok, ang ulutan kung saan nagaganap ang pustahan at bayaran, at ang ruweda na siyang pinagdarausan ng mga sultada o labanan ng mga manok. Sa araw na iyon, ilan sa mga dumalo sa sabungan ay sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Ang tauhan ni Kapitan Tiago ay may dalang malaking puting lasak na manok, habang si Kapitan Basilio naman ay may dalang bulik na manok. Pagkatapos magkamustahan, nagkasundo ang dalawa na magpustahan ng 300 piso. Ang pustahan nila ay naging usap-usapan sa sabungan, kaya't nakipusta na rin ang iba pang mga sabungero. Lumabas na dehado ang pula at liamado naman ang puti. Samantala, ang magkapatid na Tarsilo at Bruno, na walang salapi upang makipusta, ay lumapit kay Lucas upang manghiram ng pera. Ngunit may kondisyon si Lucas. Kailangan nilang sumama sa paglusob sa kwartel at mag-recruit ng iba pang kasapi upang mas malaki ang kanilang makuhang pabuya. Ayon kay Lucas, hindi niya magagalaw ang perang inilaan ni Ibarra para sa operasyon, kaya ipauutang lamang ito kung papayag sila sa kasunduan. Noong una ay tumanggi ang magkapatid dahil kilala nila si Ibarra at ang kanyang connection sa Kapitan General. Ngunit nang makita nilang binigyan ni Lucas ng pera si Pedro, hindi na sila nakatiis at pumayag na sa alok ni Lucas. Sinabihan sila ni Lucas na ang mga sandata ay paparating kinabukasan at matatanggap nila ang mga utos sa ika-8 ng gabi sa ika-2 araw. Pagkatapos ng kasunduan, nagpatuloy ang labanan ng mga manok sa sabungan at ang mga tao ay naging abala sa kanilang pagsasabong. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumalo sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas sa sabungan sa San Diego. Nagpustahan sina Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ng 300 piso sa labanan ng kanilang mga manok. Nilapitan ni Tarsilo at Bruno si Lucas upang manghiram ng pera para sa sugal. Inalok ni Lucas ang magkapatid na sumali sa paglusob sa kwartel kapalit ng pera. Pumayag ang magkapatid na Tarsilo at Bruno sa alok ni Lucas matapos makita si Pedro na binigyan ng pera. Mga mahahalagang tauhan. Kapitan Tiago, isang mayamang tao sa San Diego na dumalo sa sabungan at may dalang puting lasak na manok para sa labanan. Kapitan Basilio, isa pang mayamang tao sa bayan na kasama ni Kapitan Tiago sa sabungan, may dalang bulik na manok. Lucas, ang taong nakikipagsabuatan upang makakuha ng mga kasapi para sa isang planong paglusob sa kwartel. Nag-alok siya ng pera sa magkapatid na Tarsilo at Bruno kapalit ng kanilang pakikilahok. Tarsilo at Bruno. Magkapatid na walang salapi ngunit nais makipusta sa sabungan. Sa huli, pumayag silang sumali sa plano ni Lucas kapalit ng perang pangsugal, Pedro. Isang tao sa sabungan na binigyan ni Lucas ng pera, na naging dahilan upang pumayag ang magkapatid na Tarsilo at Bruno sa alok ni Lucas. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa sabungan ng San Diego, isang lugar kung saan nagaganap ang mga labanan ng manok at pustahan. Ang sabungan ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga tao sa San Diego, kung saan nagtitipon ang iba't ibang uri ng tao, mula sa mga mahihirap hanggang sa mga mayayaman. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Puhunan, kapital o pera na ginagamit sa negosyo o pustahan, buwis. Obligasyong binabayaran sa pamahalaan para sa mga serbisyo publiko. Sabonggero, tao na naglalaro o sumasali sa paligsahan ng mga manok. Liamado, sa konteksto ng sabong, ito ay tumutukoy sa manok na may malaking tsansa na manalo.
Dehado. Sa konteksto ng sabong, ito ay tumutukoy sa manok na may mababang tsansa na manalo. Sandata. Mga bagay na ginagamit sa pakikipaglaban o sa digmaan. Sabungan. Isang lugar kung saan nagaganap ang mga labanan ng manok at pustahan. Pulutan. Bahagi ng sabungan kung saan nagaganap ang pustahan at bayaran. Ruweda. Ang pinagdarausan ng sultada o labanan ng mga manok. Tahur. Isang taong nangunguna sa pustahan o tayaan sa sabungan. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kasabikan ng mga tao sa sabungan, lalo na ang mga tulad ni Tarsilo at Bruno, ay nagpapakita kung paano ang pagsusugal ay maaaring magdala ng kapahamakan at magbunsod ng maling desisyon, tulad ng pagpasok nila sa mapanganib na kasunduan kay Lucas. Ang kondisyon ni Lucas para sa pautang ay nagpapakita ng manipulasyon at pagsasamantala sa kahinaan ng iba. Ipinapakita nito kung paano ang mga nasa kapangyarihan o may layuning makasarili ay maaaring gumamit ng desperasyon ng iba upang maisakatuparan ang kanilang plano. Ang sabungan ay nagsilbing simbolo ng isang lipunang nagtatampok ng pagkakaiba-iba ng estado ng tao, mula sa mga mayayaman na kayang pumusta ng malaki hanggang sa mga mahihirap na nangungutang para lamang makasali sa sugal. Ipinapakita nito ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang pagkakilala ni Tarsilo at Bruno kay Ibarra bilang konektado sa Kapitan General ay nagpapakita ng takot at respeto sa kapangyarihan, ngunit ipinapakita rin ang kahinaan ng moralidad kapag nadadala ng sariling interes, tulad ng kanilang pagpayag sa plano ni Lucas. Ang sabungan bilang tagpuan ay sumasalamin sa kultura ng pagsusugal sa lipunan na kahit na may kasiyahan at kasabikan, ay maaari ring magdulot ng pagkasira ng moralidad at pamumuhay, lalo na kung nagagamit ito sa mga balak na may masamang intensyon. At diyan nagtatapos ang ika-46 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang sabungan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.